Over the Senate, committee chairmanships are being updated following the installation of Vicente Soto III, the Senate President. And let's get an update on that and other developments from at the upper chamber from Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, okay, so far, kumpleto na ba yung mga bagong chairmanship sa mga iba-ibang committees? At hindi na ba magtatapos ang excitement sa mga balita? Nako, Lord Denise, magandang hapon. Yung pagdating doon sa balasahan na sa liderato, may mga lumalabas na rin bagong mga committee chairmanships. Pero kung tapos na ba ito, yun yung titignan natin sa mga susunod na araw o kaya mamaya sa plenary session kung magkakaroon ng update. Kasi so far, ang nadagdag na sa roster ng mga nabalasa na committee chairmanships, etong Committee on Justice and Human Rights, napunta na to kay Senator Kiko Pangilinan and kay Senator Camille Villar naman ang Economic Affairs Committee. Kahapon sa sesyon na anunsyo naman na opisyal na sa Senate Blue Ribbon Committee from Senator Rodante Marcoleta, si Senator Ping Lacson na ang mag-chair nito. Ang Health Committee na last time is supposedly kay Senator Bongo, napunta na to kay Senadora Risa Contiveros, pero sinabi rin mismo ng Senadora na gusto niya maging parte rin naman ng committee bilang co-chairperson itong si Senator Bongo. Ang Labor Committee napunta na kay Senator Raffy Tulfo, ang TECVO kay Senator Loren Legarda, galing yan kay Senator Alan Peter Cayetano. National Defense napunta na rin kay Senadora Loren Legarda. Ang dating kay Senator Bato de la Rosa, yung Public Order and Dangerous Drugs, napunta na to kay Senator J.B. Ejercito. And ang Health and Demography, kasama nga si Senator J.B. Ejercito rin bilang co-chair. And so far dito sa Senado, within 40 minutes kaninang umaga, mabilis na naaprubahan naman ng Senado, ng Senate Committee on Finance, yung proposed 2026 budget naman ng Office of the President na umaabot ng 27.3 billion pesos. Ang nag-motion na aprubahan na to out of tradition and parliamentary courtesy ay Senator Mig Zubiri na sinugundahan naman ni Senator Erwin Tulfo. Balik sa inyo. Okay. So, pa-review lang, Merimon, ano? Ang pinakamaraming hawak ba na committee ay si Senadora Loren Legarda? 3 yata yung kanya, no? Tama? Lord, so far ngayon, itong si Senadora Loren ang pinakamaraming na hawak na committee chairmanship, pero maaaring magkaroon pa ng pagbabago para sa iba pang miyembro ng unay minority, ngayon majority na, at yung mga nasa minority na siyam, ngayong miyembro ng minority na siyam, titignan natin kung saan naman sila mapupuntang komite, whereas yung supposedly sa kanila, napunta na sa mga miyembro ngayon ng majority, Lord. Alright. So wala talagang, kumbaga, yung kaalyado ng mga Duterte na namumuno ng anumang committee ngayon, ano? So far, Lord, wala pa. Yan yung inaabangan natin kasi traditionally speaking din sa mga sa pagsisimula din ng 20th Congress, yung majority rin ang may advantage pagdating doon sa pamimili nga ng committee chairmanship. So ngayon, ang lumalabas is yung nasa Senate majority, and pero more likely abangan natin sa mga susunod na araw yung mapupunta naman sa mga miyembro ng minorya. Meron yung isang naabangan mo din kanina, no? You had an ambush interview with ES Lucas Bersamin. Kamusta yung naging usapan ninyo? Denise, pagdating nga dito, nung natanong natin si Executive Lucas Bersamin kung kumusta nga ba ang pamahalaan na alinsunod dun sa mga issues sa mga anomalyang flood control projects, nadadawit ang ilang mga kongresista, ilang mga opisyal. Ang sabi dyan ni ES Bersamin, very stable pa rin naman daw ang pamahalaan at yung mga nakikita raw ngayon na internal dynamics, normal lang daw naman yan sa politiko. Natanong din natin siya kung yung independent commission ba, na supposedly mag-iimbestiga na rin na patungkol nga sa isyong ito, kompleto na ba? Sabi niya, kumpara ang bibig niya, pero yung updates ay manggagaling mismo kay Pangulong Bongbong Marcos na kauuwi lamang galing sa ibang bansa. Denise. Okay, so what else can we expect today? Mamaya bang alas 3, meron na namang session? Yes, Denise, meron. Ang nakaschedule so far sa agenda nila, may privilege speech tayong inaasahan mula kay Senator Jinggoy Estrada, maging kay Senator Raffy Tulfo. Sa loob din ng session mamaya, maaari ring sabihin ng majority kung ano pang mga committee chairmanships ang kanilang naaprubahan o napagkasunduan na. Maging kung magkakaroon pa ng ibang administrative na topics or concerns na kailangan nilang i-address ngayong araw. Denise. Okay, so sino naman daw yung hindi masyadong nababanggit ng committee na to, no? Pero marami yan. Ang Committee on Silence, Merimon. Nako, Lord, titingnan natin kung sino nga ba ang mananatiling tahimik kasi sa ngayon,
titingnan pa natin kung ano nga ba ang umuugong-ugong pa dito. Meron ding picture ngayon na nag-trend online kung saan na pinapakita ang isang senador na imbes na ginagawa ang ganitong motion tuwing lupang ng hinirang, iba ang kanyang kumpas ng kamay sa dibdib. So, tingnan natin kung ano Sino nga ba ang kaya yan, magiging Mary ugong Mon? nito dito sa Senado. Nakita mo na ba yan? May paklu ba si Mary Mon? Ngayon, hindi ko pa yata nakikita yan. Hindi pa ako na-check masyado ng SOCMED. Pero, grabe ba itong ulit Mary Mon yung gesture sa kamay? Tama ba? Oo, Lord, kapag syempre, sa simula ng sesyon na merong ginagawa na pagdarasal at kasama na rin dyan yung lupang hinirang, national anthem. And nakita sa video at na-screen grab agad ito ng mga manonood o kaya ng mga netizen na may isang senador na imbis na ganito ang kumpas ng kanyang kamay, 4 na daliri ang nakababa. May isang daliring nakaangat lamang sa kanyang dibdib. Oo. Nire-research ng Tita Denise mo ngayon, ano? Pero wag na natin ipakita yan. Baka kung daliri pa yung naiiwan pala. Pero ito ba? Gusto ko na. Ayan na nga. Nakaw! Okay. Notorious. Bad yan, Buti na lang, hindi nagaganon, Mary Mon, habang mahirap na. Maraming salamat sa oras mo. Mary Mon Reyes, bilib ako sa pagka-stoic ni Mary.